Sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Pilipinas, may isang lalaking nagngangalang Victor. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag at mapagmahal na magsasaka. Sa murang edad, namana na niya ang kaalaman sa pagtatanim mula sa kanyang mga magulang. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang alagaan ang kanyang mga tanim at hayop. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya sa kanya, lalo na't siya ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila kahit sa gitna ng kahirapan. Habang sumisikat pa lamang ang araw, si Victor ay nasa bukid na. Buong maghapon siya nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Tuwing gabi, siya'y umuuwi na lamang upang magpahinga at maghanda para sa susunod na araw. Bagamat ganito kahirap ang kanyang buhay, hindi nawawala ng ngiti sa kanyang labi si Victor. Siya'y masaya sa kanyang simpleng pamumuhay at sa kanyang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, nagpasya si Victor na dumaan sa kagubatan upang mapabilis ang kanyang pag-uwi. Nakita niyang dahan-dahan lang bumababa ang araw at nagiging kahel ang kalangitan. Habang naglalakad siya sa gilid ng kakahuyan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Kinutuban siya, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon at ang tunog ng mga sanga na nagbabanggaan. Ang bawat hakbang niya ay tila nagiging mas mabigat habang siya'y lumalapit sa isang puno ng balete. Bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang malaking anino na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang mga mata niya ay lumaki sa takot habang dahan-dahang lumalapit sa anino. Sa paglapit niya, nagulat siya nang makita ang isang higanteng nilalang na naninigarilyo gamit ang isang malaking tabako. Ang halimuyak ng usok ay umabot hanggang sa kanyang ilong. Agad niyang napagtanto kung anong klaseng nilalang ang nasa kanyang harapan. Alam niya mula sa mga kwento ng kanyang mga magulang na ang kapre ay isang nilalang na kadalasang nagdudulot ng takot at panganib. Pero sa kabila ng takot, naglakas loob si Victor na lumapit at binati ang kapre. Isang magalang at marahan na pagbati ang kanyang ibinigay sa kapre. Napatingin ang nilalang kay Victor at ngumiti. At isang palakaibigang tugon ang ibinalik nito sa binata habang nagpapakilala bilang Almo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Victor na hindi nagtataglay ng masamang intensyon si Almo. Ang kapre ay may malumanay na mga mata na tila nagsasabing wala siyang balak manakit. Nag-usap sila ni Victor at unti-unting nawala ang kanyang kaba. Nalaman niya na si Almo ay hindi tulad ng mga kapre na madalas na ikinekwento. Si Almo ay isang mabait at mapagkaibigang nilalang na mahilig magbantay sa kagubatan upang mapanatili ang kapayapaan. Ipinahayag ni Almo ang kanyang kalungkutan sa pagiging mag-isa at ang kagustuhan niyang magkaroon ng kaibigan. Mula noon, naging magkaibigan sina Victor at Almo. Tuwing gabi, magkasama silang naglalakad sa kagubatan, pinagsasaluhan ang mga kwento at tawanan. Si Victor ay natuto ng maraming bagay tungkol sa gubat at sa mga nilalang na naninirahan dito. Ipinakita ni Almo ang mga lugar na puno ng misteryo at kagandahan na hindi pa nakikita ni Victor. Natutunan niya ang mga lihim ng gubat at kung paano igalang ang kalikasan. Si Almo ay naging gabay ni Victor sa mga oras na siya'y naliligaw
o nangangailangan ng tulong. Sa tuwing may problema si Victor sa bukid, laging nandiyan si Almo upang magbigay ng payo at suporta. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim at nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na darating. Ang kanilang samahan ay naging simbolo ng tunay na pagkakaibigan na walang pinipiling anyo o kalagayan. Habang nagkukwentuhan sina Victor at Almo sa ilalim ng puno ng balete, naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang mga sigaw mula sa bahay ni Victor. Tumigil ang kanilang mga puso sa kaba. Agad na tumakbo si Victor pabalik sa kanilang bahay. Hindi alintana ang mga sanga at tinik na kanyang nasasagasaan. Mabilis siyang tumatakbo habang naririnig ang mga sigawan ng takot ng kanyang nanay at tatay. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kaguluhan. Ang mga pinto ay bukas at ang mga bintana ay wasak. Ang kanyang mga magulang ay nagsisigaw, naghahanap ng ligtas na matatakbuhan habang ang kanilang mga alaga ay nagwawala sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking aswang ang nagwawala. Ang anyo nito ay kahindik-hindik, may mahahabang kuko at mapupulang mata na parang nagbabaga sa galit. Sumisigaw ng tulong ang kanyang mga magulang habang nakakubli sa isang pader. Agad na kumuha si Victor ng isang kahoy na pamalo. Ngunit nang subukan niyang harapin ang aswang, napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang lakas. Sinikap niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ngunit bawat hampas niya ay tila walang epekto sa mabagsik na nilalang. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Victor ang malamig na hininga ng aswang sa kanyang batok. Tila mawawala na ang kanyang lakas. Ngunit biglang naramdaman niya ang isang malaking kamay na humilas sa kanya palayo. Si Almo, ang kapre, ay dumating upang iligtas siya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Almo habang papalapit sa aswang. Si Almo ay tumindig ng buong tapang. Ang kanyang anyo ay tila isang higanteng anino sa ilalim ng buwan. Hinawakan niya ang aswang at pilit itong inilayo mula kay Victor. Sinubukan ng aswang na lumaban. Umuungol at humahaginit ang kanyang mahabang kuko. Ngunit hindi natinag si Almo. Ang kapre ay humakbang ng malalakas. Bawat hakbang niya ay yumayanig sa lupa. At ang bawat suntok niya ay nagpapatalsik sa aswang. Nagpupumiglas ang aswang. Sinisikap na makawala mula sa mga kamay ni Almo. Ang kanilang laban ay nagpatuloy sa gitna ng mga anino at liwanag ng buwan. Ang tunog ng kanilang sagupaan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila isang labanan ng mga immortal sa mundong ibabaw. Sa bawat suntok ni Almo, naririnig ang mga sigaw ng galit at sakit ng aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi umatras si Almo. Sa isang malakas na hampas, napaatras ang aswang. Umungol sa sakit at galit. Sinubukan nitong tumakas. Ngunit, hinabol ito ni Almo hanggang sa madilim na bahagi ng kagubatan. Doon, sa gitna ng mga puno at anino, natapos ang kanilang laban. Tumumba ang aswang, sugatan at wala ng lakas upang lumaban pa. Bumalik si Almo sa lugar kung nasaan ang bahay ni na Victor. Dala ang balita ng kanilang tagumpay. Si Victor at ang kanyang magulang ay nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Isang madamdaming pasasalamat ang binigay ni Victor habang yakap-yakap ang kanyang kaibigan. Ang kanyang mga magulang naman ay taos-pusong nagpasalamat kay Almo. At ang takot na nararamdaman nila kanina ay napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Ipinaliwanag ni Victor sa kanyang mga magulang kung anong klaseng nilalang si Almo. Dahan-dahan, natutunan nilang tanggapin si Almo
bilang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi na nila siya kinakatakutan. Bagkus ay minamahal at iginagalang nila siya bilang kanilang tagapagtanggol laban sa mga panganib ng gabi. Simula noon, tuwing gabi, natutulog ng mahimbing ang mag-anak. Alam nilang may isang kapre na handang magtanggol sa kanila laban sa mga panganib ng gabi. Si Almo at Victor ay nanatiling magkaibigan, pinagbuklod ng kanilang pagkakaintindihan at pagkakaibigan na lumampas sa mga kwento ng takot at alamat. Sa kanilang pagsasama, napatunayan nilang ang tunay na pagkakaibigan ay walang kinikilala sa lahi o anyo. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi sa mga kalapit na lugar. Natutunan ng mga tao na ang pagkakaibigan ay maaaring matagpuan kahit saan. At ang bawat nilalang, gaano man kaiba, ay may kakayahang maging mabuti at mapagmahal.